Naniniwala siyang may Diyos, pero hindi siya naniniwalang mahal ng Diyos ang sanlibutan. Theo, the Deistist. Chapter 1. Ang Simula. Larawan kami ng masayang pamilya. Hindi ko nakita at narinig na nag-away ang mga magulang ko. Maraming bilib sa kanila. Magkasundo sila at makikita ang pagmamahal sa isa't isa kahit magkaiba ang paniniwala nila. Si Papa, Kristiyano, hindi naniniwala sa mga santo. Si Mama naman, debotong Katoliko. Naglilingkod sa simbahan, araw-araw nagro-rosaryo, at may debosyon siya sa patron ng bayan namin, ang Santo Niño. 4 kaming magkakapatid, si Ate Maya, Kuya Sean, ako, at ang bunso naming si Miko. Halinhina ng pagdalo namin sa kanya-kanya naming sektang kinabibilangan. Pero mas malapit ako kay Mama kaya mas naging aktibo ako sa relihiyon niya. Naging altar server ako pagtungtong ko ng grade 4. Kasama ko si Miko. 1 taon lang ang agwat ng edad namin. Marami akong kaibigan, pero si Miko halos wala. Madalas pa siyang ibuli dahil may mga sinasabi siyang para sa edad namin. Nakakatawa. Isa ito sa pinakatumatak sa isip ko. First communion niya. Nire-respeto kasi ni Papa ang gusto ni Mama. Kaya hindi siya tumatanggi sa mga gusto ni Mamang igawad sa aming sakramento. Sabi nilang dalawa, sa edad naming 18, maaari na kaming mamili sa paglilingkuran naming sekta. Isa-isa silang kinausap ng pari para magkumpisal. Hinihintay ko siya sa gilid ng simbahan kung nasaan ang bisikleta ko. Nang lumabas siya, para siyang takot na takot. Malilikot ang mga mata. Nang tanungin ko siya kung anong problema, natawa ko sa sagot niya. Iniwan ako ni Father saglit kasi may dumating na mga tao. Tapos sabi niya, pray muna ako para mapatawad agad ako ni God. Pag alis niya, yung si God na nakapako, Kuya. Kuya, tinawag ako. Tinawanan ko lang siya ng tinawanan hanggang makauwi kami ng bahay. Sinabi ko kay Ate Maya, at gaya ng kay Miko, kitang-kita ang takot sa mga mata niya. Palihim na sinabi ni Ate kay Papa. Si Papa naman, nang sumunod na linggo, isinama niya si Miko sa kanya, sa fellowship. Chapter 2. Bata-bata, paano ko ginawa? Nang sumunod na taon, tinanggap ni Papa ang alok na trabaho sa gitnang silangan. Nasa kolehiyo na kasi si Ate at hindi nasasapat ang kita niya sa pagkakarpintero para suportahan kaming lahat. Si Mama, isang simpleng may bahay lang. Sa pag-alis ng haligi ng tahanan, ang matatag na pundasyon ay humina. Isang gabi habang gumagawa kami ng assignment ni na Kuya at Miko sa kwarto namin, napalabas kami nang marinig namin ang mga sigaw ni Mama. Nagulat kami dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakita naming magalit si Mama. Sinasabunutan niya si Ate sabay sinasampal. Umiiyak lang si Ate. Inawat namin sila pero bago sila tuluyang mapaglayo, si Mama nakatadyak pa kay Ate. Nalaman namin ang dahilan. Buntis si Ate. Kung sino ang ama, naging palaisipan sa amin yun sa loob ng 15 taon. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Gusto ni Mama, ipalaglag ang buhay sa sinapupunan ni Ate. Nakakahiya raw kasi. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa paligid kung malaman na ang anak niya, siya na kilala bilang tao ng simbahan, buntis sa pagkadalaga. Umiiyak si Ate dahil ayaw niya. Sabi niya, kasalanan. Malaking kasalanan ang pagkitil ng buhay. Mahal din niya ang anak niya. Sumunod na mga araw, laging may gulo sa bahay. Pinipilit ni Mama na inumin ni Ate ang binili niyang gamot.
Naging iwas kami sa bahay. Naging takbuhan namin ng simbahan. 2 linggo matapos nang nangyari, nagulat na lang kami nila ate nang habang kumakain kami ng hapunan, isinubsob ni mama sa plato niya si Miko. Minura-mura niya. Lahat ng klase ng mura, nasabi na niya ata. Ikaw na bata ka. Ang bata-bata mo pa, tsismoso ka na. Bakit mo sinabi kay Inyang nabuntis ang ate mo? Pinag-uusapan tuloy ako. Tigalgal kami, lalo na sa mga sumunod na sinabi ni Miko. Bakit ka galit kay ate, mama? Pati rin naman ikaw. May baby dyan sa tiyan mo, sabi ni God. Kahit anong gawin naming pagkatok, hindi kami pinagbubuksan ni mama. Hinila niya sa loob ng kwarto nila ni Papa si Miko para doon paluin. Nang gabing yun, umalis si mama. Iniwan niya kaming umiiyak. Miko, Bunsoy, ano ba yung sinasabi mo kanina? Tanong ni Kuya Sean sa kanya nang mapatahan namin siya. Tumingin siya sa akin. Sunod kay ate. Si God, yung nakapakong God, sa may prayer room sa simbahan. Sinabi niya si mama may baby rin sa tiyan parang si ate. Nang mga panahong yun, wala pa akong alam tungkol sa kung papaano nabubuo ang mga bata. Kaya wala akong alam kung bakit naiyak si ate at kuya. Sa paglabas namin para pumasok kinabukasan, pinagtitinginan kami ng mga tao. Mga karelihiyo ni Papa, mga kasama ni Mama sa simbahan. Lahat sila nakatingin sa amin at nagbubulungan. Maging sa eskwela, hindi man lang nila hinaan ang mga boses nila. Ang mga gurong dapat maging ehemplo, sila pa ang nangunguna sa pagkakalat ng balita. Putok na sa buong bayan ang kalagayan ni ate. Mas sumira pa ang sitwasyon lalo't 1 araw sa 1 linggo na lang kung umuwi si mama. Mainit palagi ang ulo. Sa pag-uwi niya, pinagbubuhatan niya ng kamay si Miko. Si ate na ang nag-aasikaso sa amin. Si Kuya Sean, gusto niya na sanang magsumbong, sumulat, o tumawag kay Papa. Pero ayaw ni ate. Tiis-tiis lang muna. Baka kung anong mangyari kay Papa nasa malayo pa naman siya. Kaya natin to. Nandito naman ako. Ako na muna ang mama at papa. Chapter 3 Statue. Pero si Miko, lalong lumala. May maliit na kwarto sa bahay namin kung saan nakalagay ang mga santo ni mama. Doon siya nagnonobena. Madalas, doon na nakakatulog si Miko. Ililipat na lang siya ni Kuya sa kwarto namin. Dito kami nangilabot. Hating gabi na, nung gisingin kami ni ate. Akala namin ni Kuya, masakit na naman ang tiyan niya. Kami kasi ang naging tagahanap at tagabili ng pinaglilihian niya. Kung saan siya nakakakuha ng perang pambili. Pati perang pinanggagastos namin pag wala si mama. Wala kaming ideya ng mga panahong yun. Ang lagi lang kasi niyang sinasabi, God will provide. Si Miko! Sabi niya. Sinundan namin siya. Tumigil sa harap ng maliit na kwarto na plywood lang ang nagsisilbing dingding. Kinaya namin si ate na dinikit ang isang tenga sa dingding. Nagsasalita si Miko. Para bang may kinakausap. Una, wala kaming naririnig. Pero nang maglaon, tila ba nakakarinig kami ng tila paos na boses. Bumubulong. Sa hina, wala kaming gaanong maintindihan. Puro dulo lang ng salita. Hindi nakatiis si Kuya Sean. Pinuwersa niya ang pintuan. Muntik na kaming mapatakbo sa tumambad na tagpo. Ang mga ribultong dati ay magkakahanay. Nang oras na yun nakapabilog na ang ayos. Sa gitna nila si Miko. Naka-Indian seat. Nakatingala sa kanila. Hindi ko alam pero yung mga ulo nila parang nakaharap ng konti sa amin. Nang makita kami ay lumukot ang muka.
Sa labis na takot, kahit si Kuya siya naapektuhan, kinaladkad na lang namin si Miko palabas ng kwarto. Ang tagal naming hindi pumasok sa kwartong yun dahil imposibleng si Miko ang naglipat ng mga posisyon ng mga rebulto. Napakabigat nun. Nang ilagay ang mga yun sa kwarto, pinagtulong-tulungan yung buhati ng 4 na lalaki. Kaya paano magagawa yun ng kapatid ko? Chapter 4. Who's That, Sherlock? Sa pag-uwi ni Mama, nakita namin ang pangangayayat niya, kasabay ng pagbilog ng tiyan niya. Ako lang ang kumakausap sa kanya dahil iwas sila ate sa kanya. Paalas 6, tinawag niya kami at kinausap. Sabi niya, mapatawad sana namin siya sa nagawa niyang pananakit kay ate at Miko, pati na rin sa pag-alis niya. Gusto niya maging katulad ulit ng dati. Inaya niya kaming magdasal sa maliit na kwarto. Dahil kasama namin siya, akala namin hindi na kami makakaramdam ng takot. Nasa kalagitnaan kami ng pagrorosaryo sa ikalawang misteryo nang magsimulang magsitayuan ang mga buhok ko sa batok. Si Miko nang tingnan ko, nakatingala, nakangiti, saka siya dahang-dahang lumingon sa akin. Kuya, sabi ni Mama Mary, sa susunod na buwan uuwi na si Papa. Kahit si Mama, kitang-kita ang takot sa mga mata niya. Akala ko dati, dahil sa dahilang nakakausap ni Miko ang mga rebulto, iba pala. Niyakap niya si Miko at nagpatuloy na nagdasal. Nang matapos ay inaya niya na kaming kumain. Nang gabing yun, tabi-tabi kami sa kwarto. Naging magaan para sa akin ang mga sumunod na araw. Kasama na namin si Mama at umaasang totoo ang sinabi kay Miko na uuwi na si Papa. Natupad, pero hindi katulad ng inaasahan. Hindi masaya. Halos araw-araw, sinasabi sa amin ni Miko na siguradong uuwi si Papa. Masayang masaya siya, kaiba sa personalidad niyang tahimik lang lagi. Parang ng mga panahong yun, hindi siya ang kapatid ko. Lalo pagkakausapin niya si Mama. Mama, uuwi na si Papa. Kumpleto na ulit tayo. Mama, iluto mo to pag uwi ni Papa ha. Mama, sabihin mo kay Papa mag-swimming tayo pagdating niya. Buwan ng Setyembre taong 1992. Akala namin umalis na naman si Mama. Wala kasing nagluto ng almusal paggising namin. Kinakatok namin siya sa kwarto niya pero walang sumasagot. Pagdating namin ng hapon, sabi ni ate, hindi umalis si Mama. Nasa kwarto lang. Sinabihan pa nga raw siya na gusto nitong mapag-isa. Sumunod na araw, may mabahong amoy kaming naaamoy. Parang patay na daga. Ang nakakapagtaka, hindi namin mahanap ang pinanggagalingan. Si Mama hindi pa rin lumalabas. Tuwing kakain, tatawagin namin siya pero lagi niya lang sinasabi na hindi raw siya sasabay. Di namin alam kung ano bang problema. Ikatlong araw, nakakaduwal na ang amoy. May isang kapitbahay na kami na pumunta sa bahay para magreklamo. Umaalingasaw na raw kasi ang amoy hanggang sa kanila. Nakitulong siya sa paghahanap. Dito! Amoy na amoy. Nasa harap siya ng pintuan ng kwarto nila Mama. Para bang doon nga talaga nanggagaling ang malakas na amoy. Tinanong niya kung nasaan si Mama. Nang sinagot naming nasa loob, pinalabas niya kami at tumawag siya ng mga kasamang magbubukas ng pinto. Sabi niya huwag kaming papasok habang nagtatakip sa ilong bago buksan ang pinto. Pero si Miko, dali-daling tumakbo. Hinabol namin siya. Ang tagpong nakita namin sa kwarto nila Mama ay panghabang buhay ng nasa memorya ko. Parte ng mga bangungot ko. Hindi kami makapaniwala. Nagbigti si Mama gamit ang lubid ng nasirang duyan sa harap ng bahay. Nakadilat ang mga mata, nakalawit ang dila, sa kanang kamay,
Inutangan niya ang rosaryo. Sabi nila, ilang araw na siyang patay. Pero pinilit namin nila ate na hindi at araw-araw sumasagot siya sa pagtawag namin sa kanya. Naaalala ko pa ang mga mata nila nang titigan kami. Parang awang-awa sa amin. "Uuwi na si Papa," sabi ni Miko. Saka siya nawalan ng malay. Chapter 5, Defense Mechanism. Para akong lumulutang ng mga panahong yon. Si kuya siya nang kasama ko sa ospital kung saan dinala si Miko. Samantalang si ate, kasama ng ilang kamag-anak na nag-aasikaso ng libing ni Mama. Umiiyak kami ni kuya. Hindi namin alam ang gagawin. Halos 1 linggong hindi nagmulat ng mata si Miko. Hanggang sa dumating si Papa. Siyang pagdilat ng mga mata niya. Umiiyak. Sabi niya, may nagkulong sa kanya sa isang madilim na lugar at napakatagal niyang nandoon. Naririnig niya kami. Tinatawag niya kami pero parang hindi raw namin siya naririnig. Wala siyang alaala ng 2 buwang nagdaan. Ang huling natatandaan niya ay nang nasa maliit siyang kwarto sa bahay. Wala siyang alam sa nangyari. Sabi naman ng mga doktor, defense mechanism ng utak para makakope up sa trauma ng pagkakakita niya sa bangkay ni Mama. Maraming nakilamay. Mga kaibigan, mga kasimbahan ni Mama, pati ni Papa, mga kamag-anak. Pero parang wala rin. Pumunta lang ata sila para makichismis at makumpirma ang totoo. Na nagpakamatay si Mama dahil buntis siya sa ibang lalaki. Mga hipokrito. Akala mo ang lilinis. Akala mo mga banal. Akala mo kung sinong mga walang kasalanan. Isang araw matapos makauwi si Papa, tuluyan nang nawala ang ilaw ng tahanan namin. Ang dating maliwanag naming buhay ay aandap-andap na ang liwanag. Sa libing ni Mama, diretso sa sementeryo. Dahil noong mga panahong nangyari ito, hindi tinatanggap ng simbahan ng mga taong nagpakamatay. Hindi sila binabasbasan sa huling sandali. Si Papa, hindi na umalis. Bumalik siya sa dati niyang trabaho. Pagsubok lang ng Diyos sa atin to mga anak. Kayanin natin. Kasi pag nakayanan natin, pagpapalain tayo. Yang bata sa sinapupunan mo, Maya, mamahalin natin. Biyaya siya sa atin. Sigurado kung buhay ang mama mo matutuwa yun kasi magkakaapo na siya. Nabigla lang siya nung malaman niya. Ang bata mo pa kasi, anak. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon kung talaga bang mabait lang si Papa o tanga siya. Sinabi namin sa kanya lahat ng nangyari. Mga ginawa ni Mama, yung paglayas niya, pagbalik at pangangaliwa niya kay Papa. Pero parang wala lang sa kanya. Dinedepensahan pa rin niya. Pero ganun pa man, pinagpatuloy namin ang buhay. Tumungtong ako ng high school. Naiwan ng 1 taon sa dati naming eskwela si Miko. Si Kuya Shan, kolehiyo na. Si ate naman, nanganak na ng lalaki. At ang batang yun ang nag-ahon sa amin sa kumunoy ng kalungkutan. Kahit panandalian lamang. Chapter 6, Possessed or Addict. Sa pagkawala ni Mama at sa mga kababalaghang nangyari, hindi pa rin ako tuluyang tumalikod sa simbahan. Aktibo pa rin ako sa paglilingkod tuwing linggo. Si Papa, nirerespeto ang desisyon ko. Hanggang sa unang pagkakataon, nagbago ang pananaw ko. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan pagtungtong ko ng high school. Sa 2nd taon ko sa high school, napasama ako sa banda. Lalo akong nalayo kay Miko. Si Kuya, nasa Kapitolyo nag-aaral. Tuwing Biyernes lang ng gabi ang pag-uwi sa amin. Si Ate Maya, mas naging aktibo sa church ni Papa. Dahil marunong siya magpiano at may magandang boses, siya ang naging tagapagsanay ng choir ng kabataan. Si Papa kayod kalabaw,
makaagapay lang sa gastos. Dahil nagkaroon na kami ng kanya-kanyang mundo, hindi namin napansin ang pagbabago kay Miko. Hanggang sa huli na. High school na rin siya, pero mas lalo siyang tila naging iwas sa tao. Ganon din ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sabi nila, para siyang may kausap lagi kahit wala naman siyang kasama. Minsan, pinag-recite siya sa harap. Hindi siya nakasagot at pinahiya siya. Sinabing mga immoral na babae ang ate at mama namin. Di bali ng immoral, hindi magnanakaw katulad mo. Sabi ng mga kaklase niya, muntikan nang matumba ang teacher nila sa sinabi ni Miko. Pinato siya ng eraser. Nang araw na yon, pinatawag sa principal's office si Papa. Na-expel si Miko. Napilitan siyang i-transfer ni Papa sa private school. Pero lalong lumala. Umuuwi siya minsan na may pasa sa muka. Pero sa tuwing tatanungin namin siya, okay lang siya ang laging sabi niya. Minsan nauhuli namin siya na parang may kausap. Ang kaharap lang naman niya, yung maliit na imahe ng Santo Niño at ang Birhen. Bumabagyo noon. Si Kuya Sean, ako at si Miko nanonood sa sala. Si ate at papa nasa bahay ng pastor kasama ang anak niya. Nung biglang matumba si Miko, pinipilit namin siyang magising. Kinakabahan na baka maulit na naman ang nangyari dati. Kapos na rin kasi kami sa pera. Naaawa na kami kay papa. Inihiga namin siya sa mahabang upuan. Pinapaypayan. Nang bigla siyang magmulat ng mata at tumayo. Tumawa siya. Alam namin ni Kuya na hindi yun ang tawa niya. Nagsimula siyang maglaway habang nakailing ang ulo sa kanan. Kuya Teo, sama ka na kay Mama. Miss mo na siya, di ba? Naririnig kita tuwing gabi umiiyak. Pinanlamigan ako sa sinabi niya. Kasi totoo. Umiiyak ako sa harap ng gate namin tuwing gabi. Umayos ka nga, Miko. Saway sa kanya ni Kuya Sean. Iniharang niya ang sarili niya sa pagitan namin ni Miko. Kuya Sean naman, kamusta kayo ni Calvin? Hindi ko pa alam dati na hindi straight si Kuya Sean. Sinapak siya ni Kuya pero tumatawa lang siya kahit na dumudugo na ang bibig niya. Kuya Sean o Ate Sean? Paulit-ulit niyang sabi. Nang may naisip ako, lalo na nang magsimulang parang dumami ang boses sa pagsasalita ni Miko. Sinabi ko kay Kuya. Una, hindi siya naniniwala. Pero nang titigan niyang muli si Miko, naglalaway, tumatawa, tumitirik ang mga mata. Sinabi niyang itali namin siya at tumawag ako ng tulong. Sinuong ko ang malakas na ulan habang umiiyak. Umalis kasi akong pinipigilan na ni Kuya si Miko na iumpog ang ulo niya sa pader, upuan at sahig. Iningusan ako ng katiwala pagdating ko. Istorbo, sabi pa niya. Hinayaan ko. Di bale, sabi ko. Tutulungan naman ako ni Father. Gano'n naman ang mga pari. Mababait, handang tumulong sa nangangailangan. Alagad kasi sila ng Diyos. May mga kainuman siyang mga lalaki. Tila ba nainis rin siya sa pangiistorbo ko. Pero sumama siya. Yun ang mahalaga. Pagdating, yakap na ni Papa si Miko. Puro dugo na ang muka. May mga sugat si Papa sa braso. Ang tali, bigtas. Si Kuya Sean may mga kagat at kalmot rin. Si ate, yakap-yakap ang anak niya. Inistorbo mo ko dahil lang dito? Sinasapian siya, Father. Hindi yan si Miko. Sinamaan niya ako ng tingin. Saka tumingin kay Papa. Mister, yang anak mo tutukan mo. Magiging salot sa lipunan yan pag lumaon. Adik yan. Pinilit ko siyang tingnan man lang sana niya si Miko. Kahit saglit lang. Pero hindi niya ako pinakinggan. Bago siya sumakay ng kotse niya, may sinabi siya. Hindi kami basta-basta nagsasagawa ng eksorsismo.
Kailangan may pahintulot sa mga nakakataas. Pag-aaralan muna. At katulad ng sabi ko, hindi masamang espiritu ang nasa kapatid mo kundi droga. Marami na akong nakitang sinasapian ko, no, pero lulong lang sa pinagbabawal na gamot. Chapter 7. Unang pagtalikod. Nang gabing yun, tuluyan na akong tumalikod sa simbahang ginugol ni Mama ang kalahating bahagi ng buhay niya para sa paglilingkod. Sa simbahang tinuring kong sanktuaryo ng kabanalan. Si Miko, tumigil na sa pag-aaral. May mga pagkakataon kasing sinusumpong siya at nagwawala sa eskwela. Nakakapanakit. Pero pag matino siya, wala siyang naaalala sa mga nangyari. Katulad ng sinabi niya nung namatay si Mama, may nagkulong sa kanya sa isang madilim na lugar. Pinatingin siya ni Papa sa doktor. Sabi kasi ni Papa, baka nga nagdodroga si Miko. Baka raw yun ang naisip niyang paraan para makalimot kahit sandali lang. Pero walang nakuhang droga sa sistema ni Miko. Sinunod sa psychiatrist. Hindi ko alam kung saan kumuha ng pera si Papa. Karpintero lang naman siya. Sa huli, nalaman na lang namin na sinanla niya ang lupang kinatitirikan ng bahay namin. Naka-4 na palit ng doktor si Miko. Nakakaisang session lang sila tapos hindi na kami pinapabalik. Hulas na hulas ang itsura ng unang 3 doktor. Yung isa, halos mangiyak-niyak pa. Si Papa, sa huling pagkakataon, nagpa siyang sa Maynila ipatingin si Miko. Pero umuwi sila nila ate na walang napala. Chapter 8. Ikaw, anong kasalanan mo? Si Pastor, hindi sa utak yan pa. Naalala niyo yung bago mamatay si Mama? Nahuli namin siya nila ate na may kausap sa maliit na kwarto. Lagi niya ring sinasabi nung nasa Saudi ka pa. Ilang buwan bago gawin ni Mama yun. Nauuwi ka, malapit na. Di ba, Teo? Ate. Sabi ni Kuya Sean. Sumang-ayon kami ni ate. Pinaalala rin namin ang unang beses na sabihin ni Miko na nakausap niya ang nakapakong Kristo sa may simbahan. May kutob na ako, pero gusto ko lang munang makasiguro. Pero siguro sapat na yung 4 na espesyalistang sumuko sa kapatid ninyo. Hindi kaya ng siyensya ang kaso niya. Nang gabing yun, dumating ang pastor, kasama ng 4 pang kasamahan ni Papa sa church. Sama-sama kaming nagdasal habang nakapalibot kay Miko. Nakaupo siya sa upuan. Nang magsimulang basahan siya ng bersong galing sa Biblia, tumawa siya. Hindi siya pinapansin. Lalo lang siyang nanuya kung ano-ano ang sinabi. Ikaw, Armando, tanga ka. Iniputan ka na sa ulo. Alam mong matagal na pero anong ginawa mo? Nagbulag-bulagan ka. Bakit? Dahil sa Diyos mo. Diyos nyo, nananampalataya ka pero nararamdaman mo ba siya? Ang Diyos nyong hindi nyo man lang maramdaman. Ilang beses kitang narinig na nagtatanong kung totoo nga ba siya. Tatanungin kita, Armando. Kung totoo siya, nasan siya? Buti pa ako andito. Damang-dama nyo. Damang-dama ko rin ang takot nyo. Napatingin ako kay Papa. Para kasi sa akin, si Papa ang may pinakamatatag na pananampalataya. Pero maging pala siya nagtatanong rin. Pinaupo ako ng isa sa 4 na kasama ni Kuya siya na umiiyak na. Ikaw, Rico, kamusta ang pagsusugal? Kamusta ang pangungupit mo sa pondo ng simbahan nyo? Sabi mo sa mga dasal mo, ibabalik mo pag nanalo ka. Nanalo ka ba? Nagpatuloy lang sila. Pero halata ang takot sa mga nanginginig na boses nila. Wally,
Kamusta? Kamusta yung estudyanteng nagrerenta sa isang kwarto sa bahay niyo? Ang pagpaparaos mo sa tuwing sinisilipan mo siya sa banyo. Calvin, Sean, kamusta ang mga puwet ninyo? Ilang minuto siyang tumawa. Hilam na ng luha ang mga mata naming lahat. Si Calvin umalis matapos tumigil sa pagtawa si Miko. Sunod naman si Wally. Hindi raw nila kaya. Muli, tumawa si Miko. Saka tumingin kay ate. Maya, Maya, Maya. Ang magandang si Maya. Hil, di ba ang ganda niya? Bata, sariwa, mas maganda kaysa kay Tina. Hindi kita masisisi. Bigla na lang tumakbo paakyat ng kwarto niya si ate. Naiwan na lang si Papa at Pastor. Nagtinginan sila ni Papa. Saka sila nagsimulang magdasal. Paano niyo ko mapapalaya sa katawan ng inutil na batang to? Kung kayo, ikaw Armandong tanga, lalo ka na Hil, sinuway mo ang isa sa mga utos ng Diyos nyo. Sige nga, hindi ka malinis, madungis ka, baboy, immoral. Kung ano-ano pa ang sinabi niya. Habang tumatagal, hindi na boses ni Miko ang nagsasalita. Parang sama-samang boses ng napakaraming tao. Masakit sa tenga. Teo, walang Diyos. Hindi siya totoo. Ginawa lamang siya ng mga tao upang pagkakitaan, makalikom ng pera, awa, at kung ano pa mang makakapagbenepisyo sa kanila. Ginawa siya ng mga tao para magawa nila ang mga nais nila at makapagtago sila sa relihiyon nila at maligtas sila sa persekusyon. Dahil kung meron at totoo ang tinuturo ng dalawang sektang kinagisnan mo, hindi mo daranasin ng pamilya mo ang lahat ng bagay na ito. Ang 10 utos, hindi ba? Pero lahat ng yun ay hindi nasusunod. Pangangalunya, pagnanakaw, pagsamba sa iba, sila pang ang dapat unang magpatupad ng utos na yun ang siyang mas gumagawa ng bawal. Hindi ba sabi sa katekismo o sa pag-aaral mo ng Biblia noong bata ka, mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na binigay niya ang buhay niya sa sarili niyang anak upang maligtas ang sanlibutan. Pero bakit kung mahal niya kayo, hinahayaan niyang dumanas ng labis na paghihirap ang mga nananalig sa kanya? Patayan, gutom, digmaan, bagyo, lindol. Ganun ba ang pagmamahal para sa iyo, Teo? Sa ikalawang pagkakataon, tuluyan ko nang tinalikuran at kinalimutan ng pananampalataya sa isang Diyos na kahit kailan hindi ko naramdaman ang presensya. Isang manlilikhang bulag sa paghihirap ng mga nilalang niya. Mabuti pa ang masasamang elemento. Alam mong nandyan sila. Pero siya, nasan?